Okay, so ayan. Welcome sa Pinoy Trading Channel. Phase 2, verification ng FTMO challenge natin. Okay? So, tonight or today, depende sa location nyo, it's 9/28/2023. September 28, 2003, 7:42 PM Philippine time. Okay, so nag-enter ako ngayon ng trade. So, hindi ko rin ina-expect na after ko makapasa ng challenge yesterday, okay, magte-trade kaagad ako ngayon. Kasi, yon binigyan tayo ng setup ni market, no? So, open naman ako. Ano lang naman ako, no? Okay naman ako sa kahit anong mangyari. It's either this week or next week. And yon, meron pa naman Friday bukas, so hindi ako natatakot mag-hold ng matagal na trade, no? Plus, meron din tayong news mamayang 8:30 PM. So, 7:42 PM ngayon. 7:42 PM ngayon, mamaya may news. Tignan natin kung ano yung mangyayari sa trade natin. So, hindi ako natatakot na may red folder news ngayon. Kasi 18.3 pips yung stop loss natin. So, this time pala ipapaliwanag ko kung bakit ko pinasok tong entry na to, no? So, kaya ko siya explain kasi very regular entry lang naman siya na lagi ko na siyang ina-explain sa YouTube channel ko, no? So, it's nothing, there's nothing to hide naman na, or hindi naman hide, no? Gatekeep, no? Because, you know, alam nyo na, I'm still preserving some things para sa premium community natin. Okay? So, yan, explain ko na. So, daily time frame kay AUD USD tayo, meron tayong na-tap dito na order block, though this order block is not valid dahil meron na tayong change of character dito. Okay, meron na tayong change of character. So, this is just a continuation of price action papunta sa bearish side. Okay? So, ngayon, anong nangyari? Ang nangyari na break to, no? Tapos, nag-close yung candle dito. So, meaning, meron tayong setup na demand to supply. Okay? And then, ang ginawa ko lang, pumunta ako ng 4 hours. So, pagpunta ko ng 4 hours, okay, very basic. Kitang-kita naman, no? Liquidity point tapos order block. Nag-entry ako dito with 2% of risk ng capital ko. Okay? And then, tinarget ko lang is dito. Around 2.75. Pero possible baka sobra pa to kasi dapat ang target ko lang is 2.5 yata. Oh yeah, 2.5, no? Sinobrahan ko siya para lang sa computation ng commission, yung mga etc pa nababawas nila, just in case lang na umabot pa yung trade kinabukasan kasi meron pang swap fee yan eh. Okay? So yeah, ayun na yung buong explanation ng entry na to. Okay? So ito naman yung MetaTrader natin. Okay? So kanina ko pa siya pinasok yung entry around 6:30 PM, no? So yun, sinettle ko lang yung mga bagay-bagay bago ako nag-record ng trade ko. Okay, so mamayang 8:30 meron palang news and yeah, balikan ko na lang kayo kung ano yung mangyayari. Though i-record ko before the news, no? I-record natin siya. Okay, so see ya. Okay, so yan, we're back. So 2 minutes before the high impact news and let's see kung anong mangyayari, kung magpe-play out ba. And yon, naglaro ako sa mga ibang time frame and napansin ko everything is screaming na gusto niyang mag-reverse pababa, no? Pero tignan natin kung magsisync or magko-complement yung news na paparating sa technical analysis natin kasi majority of the news naman is nagsisync din eh, no? Sa mga technical analysis. And this time tignan natin kung magpe-play out siya. So 2 minutes before the high impact news, 1 minute, let's see. Alright, ayan, nagre-reverse siya pababa. Tignan natin kung anong mangyayari. Let's see kung may stop out tayo or let's see kung magpupunta yung price sa bearish side. Anong oras na? Ayan na, high impact news na. Ayan na yun.
Bearish siya. Nagre-reverse, naglalaro pa. Punta nga tayo 1 minute. Bullish siya. Oh. Nangyari. Bullish. So, advisable naman mag-trade ng news kung ganyan kakapal yung stop loss nyo. Okay? So, hindi kasi siya CPI, NFP, no? Kaya hindi masyado ganun ka-high impact yung news niya. Pero ayan, crazy moves. Okay? So, balik tayo sa 1 hour. Okay. So, hindi pa umuhupa. Let's see. Approaching SL yung price. Baka may mamitigate dyan na 30 minutes order block. May nakita ko kanina 30 minutes order block eh. Baka yung mitigate niya. Ito. Ayan na nga, na-mitigate na. Tingnan natin kung ito yung final touch niya bago mag-bearish. So yan, refinement lang naman yan. We can use that as reference. Okay? Sometimes I need to be alone. Bitch, don't kill my vibe. Volatile pa rin yung market. 1 minute pa lang ba? 2 minutes pa lang nakakalipas. So kahit ma-SL tayo yan, hindi tayo natatakot may slippage. So yun din yung parang pro kapag higher time frame trader ka. So yeah, antayin natin kung kapag naglaro yung kapag naglaro yung price around dito sa area na to, baka bukas na uli ako mag-update or pag ganyan. Baka bukas na lang ako mag-update. Pero for now, observe muna natin yung price kung ano yung gusto niyang gawin. 1 minute. We are 8 pips away from our stop loss or 6 pips away from our stop loss. Ano nangyari sa ibang pair? Bullish. By the way, kay GU bullish na rin ako. Nag-top tayo dito sa order block dito eh. Okay. So ano bang play out dito? Wala naman. Kay gold, kamusta si gold? Wala masyadong ganap. Ito yung trade natin nung nakaraan. So nagtuloy-tuloy pa siya sa pababa. And meron na tayong break of structure dito. So yan, ang mapping natin ng market structure kay gold. Okay, so save and balik tayo kay AUD USD. Balik sa 4 hours and we are about to stop out. So 2 more minutes. Kapag wala pa nangyayari, balikan ko na lang kayo bukas or mamaya kapag gising pa ako. And yeah, update ko kayo. 2 more minutes. Let's go.
Kay MetaTrader tayo. Negative 1.2k. Yeah, I think wala nang mangyayari. So update na lang ako kapag na-SL tayo or nag-reverse yung market papunta sa directional bias natin. So yeah. Okay, so ayan. Na stop out na tayo. It's 10:15 PM and inulit ko yung recording ko kasi naka-off pala yung mic kanina. So ayan. Kaya na-stop out tayo. Actually, nung iniwan ko kanina yung live stream, or sorry, nung tinigil ko na yung recording ng live stream kanina, ang nangyari kasi, di ba, nagkaroon tayo ng impulsive movement pataas. And then, nag-reverse yung market pababa. Eh, nakala ko ayun na yun. Okay, akala ko ayun na yun. So, ayan. Nagkaroon tayo ng another sweep pa dito. Tapos, movement pababa. So, akala ko yun na uli. No? Magtutuloy-tuloy na. And then, walang sign, straight yan. Tinake out yung stop loss natin and we are down 2.1%. Okay? So yeah, okay lang naman yan. Marami pa naman entry opportunity na dadating. And yun nga lang, Friday bukas. So if wala tayong makitang entry bukas, then next week na tayo magte-trade. Okay? So yun lang, no. Akala ko goods na. Kasi yun nga, nung in-off ko yung live stream, or sorry, yung recording, sabi ko baka ito na yung movement na hinahanap ko. Hindi pa pala. Yun. So yun. First official loss natin this week. Okay. Kasi yung first trade ng Monday is, tulad ng sabi ko, is parang punch lang yun for the day or for this challenge. And ayun. And tingnan nyo yung nangyari. Nagkaroon ng sweep. Okay. Possible baka mag-reverse na yung market pababa pero hindi natin alam, no. Hindi natin masasabi. And I don't want to catch that falling knife, no. Hindi ko na i-entryhan yan. Maghahanap na lang ako ng brand new setup. And possible sa ibang pair or possible dito pa rin. Tignan natin kung ano yung ibibigay ni market, okay? So, ayan. Nakita nyo ako ngayon na nasa drawdown. And ito siya. We are down 2.1%. 2.1. Okay. So ito yung equity curve natin. Down tayo. Okay. So ayan. Okay. So possible next week na yata ako mag-trade. Hindi ko alam, hindi ko masabi, okay? So ayan. 10:18 PM and I think wala nang gagawin. So see you sa next recording. Good night. Okay, trade update. It's now Friday, September 29, 2003, 3:58 PM and ngayon nasa trade na tayo. Okay? So, medyo malaki yung risk reward ratio dito pero I think baka dito pa lang mag-take profit na kaagad ako. I risk only 1.5% lang pagdating dito, no. So nag-risk down na tayo kasi nasa drawdown na tayo ng ating account, no. So ganun yung approach na ginagawa ko. Once na bumaba na yung account ko, babalik na ako sa 1.5% ng risk per trade. Okay? So ayan yung update ngayon and anong nakita ko kung bakit ko siya tinake. Well, actually wala naman masyado, meron lang tayo ditong down movement, no. So napansin ko lang, no, the higher the time frame pala is parang pasimple ng pasimple yung mga bagay na nakikita mo, no. Though hindi kasi ganun din kadaling aralin yung higher time frame kung hindi ka pa hinog or hindi ka sanay sa lower time frame. I think yun lang naman yung opinion ko, no, pero pwede rin kasing mali ako. So kung meron kang mga fundamentals ng lower time frame, I think mas madali na lang basahin yung higher time frame.
Yun lang naman yung sa akin. Kasi kung sakali man na yun din kasi, maganda rin kasi kumuha ng experience, no? Para sa discretionary approach mo kapag magte-trade ka ng higher time frame. So yun lang, no? Kapag higher time frame ka nga pala, may mga discretion dito na hindi kasing clear. Tulad ng pagpapaliwanag ko sa mechanical entry sa mga lower time frames, no? Or mechanical trade sa mga lower time frames. Okay? So, yun, tinarget ko lang yung order block dito, pero this order block is not valid dahil matagal na tayong may change of character around this area. Meron na nga tayong break of structure. So, this order block serves as an inducement, no? So, I think kung tama yung technical analysis natin, tatagos pa siya dyan, pababa, and then, ayun. Okay? So, yun lang. Pero ito lang tinarget ko kasi at least tingin ko magkakaroon ng reaction dito. Once na ma-hit kasi tong area na to, magkakaroon yun ng reaction, no? For how many days then at least. Pero, yun. I think decent risk reward ratio naman na para sa higher time frame itong 5.5, no? So, yun din pala, no? Onting additional lang din sa psychology natin. Hindi porket natapos natin ng maaga yung phase 1 natin is ibig sabihin dapat mas maaga natin matatapos yung phase 2 natin porket kalahati na lang din yung profit target natin. Okay? So we should not let our guard down pagdating sa phase 2, especially din sa live account na, no? So magkakaiba kasi ng psychology yan, no? Kapag challenge kasi, verification and live, para sa akin kasi magkakaiba yan. Sa challenge, mas parang prepared ka dito kasi alam mong mas malaki yung profit target mo and mas kumbaga mas alerto ka, mas cautious ka sa market, no? And kapag napass mo naman yun, minsan kapag napapass mo na yun, may subconsciously effect na parang madali na lang yan. Kalahating profit na lang naman na yung phase 1 nga natapos ko, halimbawa ako, natapos ko ng mas mabilis. Paano pa kaya tong phase 2 na mas konti lang yung profit target, no? So, may mga times naman na nangyayari yung ganun na mas mabilis talaga natatapos yung phase 2 tulad nung nangyari sa akin sa SFT. Pero kasi, binibigyan niya tayo ng fake expectation na kapag hindi nangyari na mas mabilis yung phase 2 natin is parang nada-down tayo, no? Na baka nakachamba lang tayo ng phase 1. Hindi kasi ganun yung dapat na mentality natin pagdating doon. Okay? So, dapat ang mentality natin is still take things seriously, no? So, kapag natalo ako dito sa trade na to, I think mas magiging interesting tong journey na to, no? Or yung phase 2 na to. Kasi makikita nyo na ako kung paano ko i-handle yung drawdown. Okay? Pero kung hindi naman, kung tama yung trade natin dito, it is what it is, no? So, yun lang, no? Tapos, yun lang din, no? Pagdating naman sa live account, medyo iba rin yan, no? Halimbawa, napasa mo na yung phase 1, mas prepare ka. Phase 2, medyo complacent ka kasi nga kalahati na lang. Phase 3, mag-iiba na yan. Sobrang ibang-iba na yan. Yung phase 3, what I mean dyan is yung live account na, yung funded ka na talaga. Sa phase 3 kasi, balik muna tayo sa phase 1 and phase 2. Sa phase 1 and phase 2 kasi, ang kalaban mo lang dito, fear. Kasi wala naman profit split sa phase 1 and phase 2. So yung greed papasok na yan sa live account. Kaya kung may mga tao nagsasabi na mas mahirap daw yung live account na kaysa sa challenge and verification, nag-agree din naman ako doon, no? Kasi sa challenge at sa verification, fear lang naglalaro dyan eh. Sa live account nandiyan yung fear and greed. Diyan napapasok yan. And napapansin ko lang, no, kapag nagko-content ako ng funded account, especially sa TikTok, sa comment section may mga nagko-comment na 6 digits account, sinasabi nila, grabe yan, ang laki ng amount niyan. Halimbawa maka 3 to 5% ka lang, sobrang laki na pala niyan. Tapos napapansin ko lang na parang masyado nilang niro-romanticize yung profit na hindi pa nga nangyayari. So I think isa rin yun sa mga mindset na hindi dapat natin i-adapt during the market. And guilty rin naman ako doon, lalo na nagsisimula ako, na
hindi ko pa nga natitake yung challenge, nagko-compute na kaagad ako ng mga possible profits ko, no? So yun, iwasan lang natin yung mga ganong klaseng mindset, no, sa trading, especially kapag meron ka ng live account, no. Wag mong ano bang best term dito? Wag mong pagsasalsalan yung mga bagay na hindi pa nangyayari. Okay? Yung mga profits na yan, yung pera na yan na hindi pa dumadating. Wag nyong i-romanticize muna kagad yan. Okay? So mag-focus lang kayo sa proseso. So yun. Actually, if it's either I fail or pass this verification, i-upload ko naman eh. Pero kung mapapas ko siya nang nasa drawdown ako, I think mas marami kayong matututunan doon kaysa doon sa phase 1. No? So, ayun lang, no? Kasi pag ganun yung mindset natin, mas nagiging outcome-oriented tayo kaysa process-oriented. So, pag outcome-oriented kasi tayo, nagiging cloudy yung mga judgment natin sa mga bagay-bagay. Kapag nakafocus ka na, yun, greed kasi yun eh. Greed kasi yun para sa akin eh. Na wala pa nga, nagko-compute ka na agad ng profit split mo. So, yun lang yung iwasan natin dito, no? So, actually yun, sinabi ko na rin before naman na 100k is my very comfortable number when it comes to funded account, no? Kaya, ayun. And share ko na lang din pala, no? Meron pala, last year, nag-try ako mag-take ng challenge nun kay my forex funds. I think na-fail ko yung challenge na yun. 5k account lang. So, bakit ko siya na-fail? I think masyado naman maliit yung number na yun para sa akin. So, ayun lang naman yun. Hindi masyadong maliit and hindi rin yung sobrang laki na hindi ka papatulugin kapag nasa trade ka. Okay? So, dun din pumapasok lang invest or ilagay nyo lang yung pera nyo na kaya nyong mawala. And hindi lang dahil kaya mo siyang mawala, kundi healthy rin kasi yon sa psychology mo kapag nilabas mo na yung pera na yon. So, ayun, bukod dun sa money na inallocate ko or binayad ko dito sa challenge na to, yung numbers din kasi ng 100k is sobrang madali lang sa mata ko. Yun, so may mga effect yung mga ganong bagay, small things pero big impact. Okay? So, ayan, I think mamaya pa to kasi ilang pips tong stop loss ko eh. 841 pips para sa stop loss ko. So, if tama yung trade ko, I'm expecting na next week pa matatapos tong trade na to. And kung magkaroon man ng rollover, no, para sa Monday market, okay lang, kampante tayo, no? Kasi hindi tayo masyadong mahihit ng malaki kapag nangyari yun. So, yeah, I think dito na muna tayo for now and baka mag-update na lang ako next week na. So, Friday ngayon. May Saturday, Sunday pa and ayun. And mamaya mag-update ako kung sakali lang may stop loss ako or may stop out. Okay, may news din pala mamayang 8:30 tsaka 10 PM. So, possible mag-update pa rin ako. Pero if tama yung trade natin, yung market is nag-reverse na papunta sa bias natin and baka hindi na ako mag-update, baka sa Monday na. Okay? So, for now, yun na lang muna and see you next week. Goodbye. Okay, so 10:37 PM September 29, 2023 and hindi magandang balita. Na-sweep tayo ng gabuhok lang. Okay? And this is something very common and very basic lang. Pero nagkamali tayo ng judgment sa entry, I guess. And tingin ko ito na rin yata yung resulta ng overtrading. I think medyo nag-overtrade na rin ako kaya naging cloudy ng konti yung judgment ko. So this is something na nangyari na sa akin maraming beses na and nasolve ko na rin naman na to, yung ganitong klaseng problema. Kaso, I think, dahil siguro sa win streak, naging overconfident ako. And yun nga, dapat talaga next week na lang din yata siguro ako nag-trade. I'm not sure kung mali pa rin yun, na nag-trade ako this week.
Kasi yung sa bias tumatama naman tayo eh. Sa entry nagka-problema. So, yun nga, this is something very common na stop hunt tayo. And ayun, I think overtrading nga tayo. So, yeah. We are now down 3.7% in total. So, I think mas interesting tong phase 2 na to kaysa dun sa phase 1. I think boring yata yung phase 1, no? Kasi parang hindi tayo naka-experience ng heavy drawdown doon. And ngayon dito nasa heavy drawdown na tayo. And next trade natin next week is magda-down risk na ako from 1.5 to 1% na lang. Okay, and if we breach negative 5%, magre-risk tayo ng 0.5%. Okay. So, yan. Friday naman ngayon and magkakaroon tayo ng 2 days break, Saturday, Sunday. So, magkikita-kita tayo ng Monday and ayun. So, anong experience ba ang or kumusta naman yung experience ko as a high time frame trader? I think mas less stressful siya and less mas konti lang siguro yung stress niya and yung fear niya is hindi kasing taas ng fear ng sa lower time frame. Kasi yung problema ko rin sa lower time frame, or hindi naman problema ko sa lower time frame, yung sa mga broker din kasi na nai-slippage tayo, lalo na kapag sa 1 minute time frame tayo nagte-trade. So yun lang. Pero yung experience niya is okay din naman, no? So kung may trabaho ka, nagte-trade ka, I think baka mas nababagay ka sa higher time frame. Pero tulad nga ng sinabi ko kanina, na kung mag-higher time frame ka, dapat meron kang fundamentals ng lower time frame para alam mo kung ano yung hinahanap mo. Kasi sinabi ko na rin to before na mas nire-respect ng price ang higher time frame kaysa sa lower time frame. So kung medyo gamay mo na yung lower time frame, yung price is most likely magre-react according to your bias or trade kapag mas tinaasan mo pa yung time frame mo. So tulad nito, majority naman, kahit naman sa lower time frame, majority naman ng mga trades ko is according to bias. So hindi ako madalas nakaka-encounter ng counter trader talaga ako. Ang usually na mali ko lang talaga sa lower time frame madalas is yung entry. No, laging tama yung bias natin, sa entry tayo nagkakamali. So same experience lang din naman dito, tama naman yung bias, sa entry lang ako nagkamali. And ayun nga, this is something na dapat hindi na nangyari sa akin kasi madali lang i-solve to eh. Sobrang dali lang nitong i-solve. So yun nga, I think overtrading din talaga. And medyo confident yata, overconfident na rin ako dahil sa win streak. And yun nga, nakapasa tayo sa challenge. So yeah, kita nyo ako ngayon nasa drawdown and kung mapass natin to or makarecover tayo, I think marami tayong matututunan dito. It's either I pass or fail. So yun lang. Ako yung guinea pig nyo ngayon and yeah, kung wala naman gagawa na ito sa Pilipinas, di ba? Sino? So win or lose, pass or fail, upload natin siya. And yun, hindi naman ako natatakot sa mga judgment ng mga viewers. So for now, I think this is it for now and matutulog na ako. And yeah, see you next week. Bye. Okay, so 6 p.m. October 2, 2023. Okay. So kanina nag-enter tayo dito kay Euro USD. I think this is my first trade kay Euro USD. No? Or my first trade for the last 3 weeks yata. Kahit nung hindi pa ako nagtitake ng challenge. I guess ito yung first trade ko sa kanya. Okay? So approaching tayo.
sa bias natin. And my second trade naman is ito. Okay. Ito yung second trade ko kay gold. Okay. So, yun din. Nagre-react din naman sila according to my bias. And ito yung ating... Oops, wait lang. Adjust ko lang. Ayan. Nag-risk ako ng 1% on both pair. 1% kay euro and 1% kay gold. And now we are up 2.5 R. So, yan. Okay. So, now 6:01 and i-update ko na lang kayo baka tomorrow or ewan. Malapit na kasi rin mag-take profit to eh. Si gold malapit na. Si Euro USD mukhang mamaya pa, pero baka mag-retrace back pa yung price kay Euro USD pabalik sa entry ko, and sa akin okay lang naman yun. Okay, hindi ko pa rin gagalawin yung SL ko. And yeah, so nagkaroon pala ng konting discussion no nung nag-post ako sa TikTok. Okay, nagkaroon ng discussion kasi meron mga influencer na nagsasabi profit is profit na. No, wag ka na raw greedy. Yun yung topic. E paano kung profit is profit na pero hindi naman talaga yun yung trading plan mo? Ano bang susundin mo talaga? So halimbawa, nag-trade ako. Tapos up na ako ng let's say $300 and then kinlose ko na. Okay, so kinlose ko na yung profit kasi profit is profit na eh. Tapos yung price is nag-reverse pa or nag-continue pa, patuloy pa baba. Tulad ng nangyayari ngayon. So, tingin nyo ba maganda yun sa psychology nyo? So, hindi ako naniniwala sa profit is profit na. I would still stick, no, sa follow your trading plan. Kung yun yung stop loss mo, yun yung stop loss mo. Kung yun yung exit mo, yun yung exit mo. Okay? Pero pwede ka naman mag-break even kung kasama yun sa trading plan mo. And dito sa strategy kasi na to na ginagamit ko sa higher time frame, hindi kasama dito yung pagse-set ng break even. So ibig sabihin hindi siya kasama sa trading plan ko. Okay, pero hindi ko pa rin maintindihan kung paano natin, kung saan mag-a-apply yung ganun, no? Profit is profit na, i-close mo na. So halimbawa nag-reverse yung, or halimbawa nag-entry ka tapos hindi nag-ano yung price according to your bias, so negative ka na. No? And sinasabi pa nila, cut mo na yung loss. Huwag mo nang palakihin. Yun din, no? Sinasabi nila, profit is profit na. Take your profit. Walang natatalo or walang nawawala pag nagtitake ka ng profit. Tapos, cut mo na yung loss. Bleeding na eh. Paano kung hindi pa kasi doon yung stop loss mo tapos kinat mo na and then yung price is nag-react doon sa bias mo? Anong susundin mo, no? Anong mangyayari sa psychology mo nun? Baka magkandabuang-buang ka na nun. Okay? So, yun. Mag-ingat lang tayo sa mga influencer na pina-follow natin na sinasabi nilang trader sila pero wala naman talaga silang knowledge when it comes to trading. Okay? So, 6:03. Mag-update ako sa inyo. It's either mamaya after ng news or tomorrow morning na lang. No? So, see you. Okay, so we're back. And we are up 3R of total combined gold and AUD USD. And 2 minutes before the news. So, yeah. Makaka-capture natin live kung ano ang mangyayari during this news event. So, dalawa yung news natin. Isang 10 PM and isang 11 PM. Okay? So, overall, bearish ako sa lahat ng pair.
So, yeah. Kay AUD pala dapat may trade ako kanina. Kaso, nag-refine ako so hindi tayo na-tap. Pero, based on our rules, 2 trades a day, of maximum of 2 trades per day is na-meet naman. So, magkakaroon din kasi ng conflict. Okay? So, ayan na pala yung news. Okay. We are now up 4R. So, from drawdown, ayoko muna magsalita. Maaga pa. Tingnan niya natin yung 1 minute. So, wild. So, gagalawin ko ba yung position ko? I think not. And babalik ako mamayang 11 PM para sa second news. Okay? So, yeah. Medyo wild yung market price ngayon. And, yeah. Karoon tayo ng movement pataas. And bumabalik na naman tayo sa entry. Kay GBP ba? Kamusta? Lahat nagkaroon ng ganitong candle, magkakamukha sila. Ayan o. Okay, we are now back to 3R break even sa kanina bago mag-news. So, ano ba ang ganap? Ayan. So, mag-update na lang uli ako mamaya. Kaso 11 na kasi yun eh. Kasing pa ba ako? Wala rin naman akong planong galawin yung stop loss ko. And, may mga nakaset na tayong take profit. So, nothing to worry about. So, yeah. Baka bukas na lang ulit, guys. Okay. Okay, so what's up? Good evening. It's 10:53 PM, October 2, 2023. And hindi na ako magbubukas ng ilaw. So, yeah. Let's go. Ito na yung trade natin. Wala pang isang oras yung nakakalipas. And magkakaroon uli ng news mamayang 11 PM. So, 7 minutes before the high impact news. And the trade is going pretty well. We are now up almost 5% sa unrealized profit. But yeah. Nakaka-tempt i-close tong ganito. Ilang beses na ako nadadali. Na ilang pips na lang maglalaro pa uli, pabalik na tapos bababa. Pero yeah. Chill lang tayo. Ilang pips pa ba yan? Check ko nga sa trading view. 4 pips pa. So, 4 pips pa para sa euro. Kay gold, malaki pa kay gold. $365 pips away from take profit. Pero tiwala naman ako dito kay gold na mag-reverse siya pababa or magtutuloy-tuloy siya pababa kasi nga kahit yung mga lower time frame nagko-complement na bearish siya. Ayan.
So may sweep tayo dito sa taas. Mitigate. Order block. So yeah. 6 minutes before the high impact news. And babalik ako after or before the news, no, para hindi sayang yung oras. Okay? So see ya. Okay, so now we are back. And ayun, nakaka-tempt na galawin yung take profit ko kasi pakiramdam ko na, or based on my technical analysis with discretionary feeling na magpapatuloy yung price pababa, I think mas bubuhos pa yan ng todo. Pero minsan kasi kapag ginagawa yun, parang nadi-disturb yung current sync mo or rhythm mo as a trader kasi kapag gumana yun, possible gawin mo uli siya sa susunod. And possible, hindi lang din kasi yun yung mga rules na ma-break mo. Okay? So now, yan na. News na, 11. Hindi siya high impact. Wala masyado. Yeah, tulad ng sabi ko kanina, ilang beses na rin ako nag-break ng rules ko na gumana siya, pero every time na ginagawa ko yun, later on napapunish din ako. So in times like this, I would still follow my trading plan na kung yun yung take profit ko, yun yung take profit ko. Kasi kahit maging mali ako sa trade na to, by the next trade, alam ko na consistent ako sa execution ko at kung paano ko i-handle yung trades ko. Unlike kung babali ako ng rules ngayon, subconsciously kasi, iisipin ko na okay lang naman bumali ng rules nung last time nga gumana. How about this time, no? So, yun lang din yung iniiwasan ko kung bakit ayokong mag-adjust ng take profit tsaka stop loss. And yeah, I think wala na masyadong action sa price action. So, matutulog na tayo and magbe-break even ba ako? I think baka hindi na. Hayaan na lang yan. So, possible mag-retrace pa yung price pabalik doon sa entry ko. Kay gold, pero kay euro, malakas masyado yung momentum. And yeah, I think tamad na akong mag-isip. Pagpapabukas ko na lang yan. 11:02 October 2, 2023. So, good night everyone. Okay, so yan. Welcome back. It's 11:47 AM, October 3, 2023, and yung dalawang trade natin is nag-take profit na siya. So, nag-take profit siya around 3 AM. Okay? And yeah, tulog tayo nito nung na-take profit tayo kay Euro USD. So, next naman is punta tayo kay gold, which is same. However, ito ang take profit niya, oras is 6:45 AM. So, hindi ko rin siya na-check kanina. Ngayon ko na lang din siya na-check kasi sobrang busy kaagad pagkagising na pagkagising. And ngayon lang ako nakapag-record. So, hindi ko na naman na-capture live yung price action natin. Pero, yun. Gets nyo naman, no? So, alam ko nandito pa yung price nun around dito nung nag-record tayo kagabi. And yeah, take profit na tayo. And ito tayo ngayon kay FTMO. So, from drawdown, we are now up 1.5%. Okay, so 1.5% positive tayo.
So meaning 3.5% to go para ma-pass na natin yung challenge and 3 trading days na tayo. So I think baka lumagpas tayo ng more than 3 or more than 4, minimum of 4 trading days kasi ay hindi naman. Depende rin, no? Kasi hindi muna ako magte-take ng trades possible this week. Okay, and din natin alam, tingnan natin kasi marami akong gagawin. Pero sobrang ganda lang ng ganitong klaseng approach kasi namamaximize ko yung mga, kumbaga kahit marami akong ginagawa, no, pwede rin to, pasok na pasok talaga to sa mga nagtatrabaho tapos habang nagte-trading. Pasok na pasok yung ganitong style ng pagte-trade. So, ayun. Okay. Ano pa ba? So, yun. Mag-update na lang ako para sa next trade natin. Naka-total of 4 trades na tayo. 50% win rate. And ang profit factor natin is hindi kasing taas ng last time. 1.42 ang profit factor natin. Okay. So, I think magre-risk na lang siguro uli ako ng 1% hanggang sa matapos natin yung 5% na profit target. So, that's it. Okay? Okay. Good morning. It's 10:16 a.m. October 4, 2023. And, ayun. Nag-enter ako ng trade kanina. So, ngayon ko lang na-record. Okay? So, yung entry ko is around this area sana. Pero, nag-move siya dito sa area na to. Okay? Dahil sa slippage, dahil umaga pa lang. So, sinabi ko before na hindi ako nagte-trade ng Asian session. Pero, kapag higher time frame yung gamit nyo, valid naman na mag-trade ka ng Asian session or kahit anong session. Kasi nasa higher time frame ka naman, nasa higher picture ka naman. Okay? Hindi ka naman intraday trading. And, ayun. Okay? Mukhang ngayon papunta siya dito sa opposite bias natin. Ang nakita ko lang naman dito is sweep ng mga liquidity. Tapos sweep din dito yung mga liquidity. So, nag-top din tayo sa daily natin na order block. Though itong order block na to is sabi ko na invalid siya. Kasi nga may change of character na tayo. Pero ang kailangan ko lang naman dito or kaya ko lang naman tinrade to kasi nag-expect ako ng reaction. No, small reaction lang naman, hindi naman reversal na long term. Hindi naman ako nag-expect ng ganyang movement. Small reaction lang, kaya kung makikita nyo, yung take profit natin is 1:2 lang yan, no? And possible, baka mag 1:1 na lang din ako. Okay, kasi small reaction lang naman yung ina-expect ko dito, hindi long term. So, yun. Okay, and ayun, update na lang ako mamaya. Okay, so 5:29 PM, October 4, 2023. And nag-close na ako ng position ko around this area kay EURUSD. By the way pala, kanina na-stop out tayo kay gold. Tapos nag-entry naman ako kay EURUSD kasi may nakita akong entry opportunity. So hindi ako nag-re-entry or hindi ako nag-entry dahil na-stop out ako sa gold. Nag-entry ako dahil may nakita lang akong entry opportunity. And dito sa ginawa ko is nagmumukhang binali ko yung rules ko na maximum of 2 trades per day, no? Pero hanggang ngayon nangangapa pa rin kasi ako sa strategy and I'm not sure kung applicable dito yung maximum of 2 trades per day kasi nga hindi naman tayo day trader. Okay, ano tayo? Swing trader tayo, higher time frame. And ayun lang, no? Tapos yung ginawa ko pang entry dito is reversal entry module. So hindi ko pa ganun kaalam kung saan dapat yung magiging take profit dito sa strategy na to kasi nga bago lang sa akin to. And yun, first time ko din kasing ginamit to na strategy na to kaya nangangapa pa ako. Pero yun, i-journal ko na lang, pag-aaralan ko na lang kung ano yung magiging reaction nito, kung meron ba dapat na mas mataas pa or tama lang yung ginawa ko. So hindi ko pa alam kung tama yung ginawa ko. Pero yung entry ang alam ko tama yon. Yung take profit lang yung kailangan ko pa sigurong aralin.
kung hanggang saan ba dapat kasi ayun. Pero most logical explanation is ito. Nagsisync siya dun sa strategy na tinuturo ko sa YouTube tsaka dun sa premium. Okay? Next naman kay AUD. Ito tayo. Nag-take profit na rin ako dito. So, we are up. Actually, 1 hour nga lang yung naging computation kasi malaki yung nawala kay gold eh. More than 1 hour. I think 1.3 hour yung nawala sa kanya. So, ayan siya. Okay, na-stop out tayo kay gold kanina. And yun, pagkatapos natin may stop out, umakyat na yung price papunta sa taas. So, hindi pa natin alam kung hanggang saan yung ibubuo, itataas niya. So, yan. Punta tayo ngayon sa account metrics natin. So, account metrics, ayan tayo. Very, very natural, okay? Nothing impulsive, nothing amazing happens here. So, equity curve na equity curve talaga siya. Okay? So, I think kung gagamitin ko yung strategy ko na ginagamit ko pag nagde-day trading ako, I think ganito rin yung magiging result niya, no? Less stress nga lang kasi may mga times na kailangan mong bantayan yung entry mo kapag kakapasok mo pa lang. Unlike kapag sa higher time frame ka, kahit kakapasok mo pa lang ng entry mo, pwede mo na siyang iwanan kaagad basta maglagay ka ng stop loss. Tapos kahit balikan mo siya after 12 hours, mga ganon. So, ayan. We are now up 2.5%. So, 2.5% more to pass the verification. And ang win rate natin is nasa 57.14. Okay? Accurate tong win rate na to. And yun, nagre-risk na lang pala ako ng 1% sa entry, no? Hindi na ako nagto 2%. And yun, mag-play safe na ako dito sa verification na to. Hindi na ako magiging aggressive. Kasi malapit naman na. There's no need to be aggressive here, no? Tapos yan, profit factor, mataas naman, 1.54. 30 lots in total trades. Tapos, yan. Okay, so baka this week hindi ako mag-trade, no? Ano ba ngayon? So Wednesday na ngayon, baka next week na uli ako mag-trade, pero tignan natin kung matutuloy yung mga lakad ko. So yeah, update na lang ako kung sakaling magkaroon uli ako ng entry. So for the meantime, ayan na muna, no? Thank you. Okay, so yan. Sinabi ko yesterday na hindi ako magte-trade today. Pero today is different, no? Chinek ko yung emotion ko, chinek ko yung araw ko ngayon. I think I'm capable of trading naman today. Okay, tapos 9:03 PM, October 5, 2023. And nag-entry na ako dito kay EURUSD around this area. Okay? And then, sumalungat na yung price sa bias natin. Nandito siya ngayon. Ang ginawa ko, nag-entry uli ako dito ng 0.5% ng capital ko. Tapos dito 1%. So, kapag tama tong technical analysis natin, kapag na-hit yung take profit natin, we are done sa verification. Okay? So, yeah. So, sa mga nagtatanong, no, yung dun sa trade ko pala kahapon, kay EURUSD Gold, tsaka kay AUD, hindi naman sa na-predict ko talaga na magkakaroon ng bullish momentum, no. It's just that the price action, what tells me what they are going to do, no. So, minsan yung mga ganyang klaseng scenario, muscle memory na lang din yan sa experience ko sa trading, no. So, hindi naman yan dahil sobrang galing or sobrang lupit ko. Muscle memory na lang din siguro yon. And, ayun. Ang tinarget ko lang talaga doon is 1:1. Pero, yan. Ngayon naman, tingin ko, or based on my technical analysis, magre-reverse na yung price, no? Para magkaroon tayo dito ng break of structure sa higher time frame. Halimbawa, 2 hours or 4 hours tayo punta.
Ayan, tingin ko mahihit tong mga liquidity dito, tong dalawang to. Okay, kasi na-taken na rin yung liquidity point natin dito. Nag-tap tayo sa FBG. No, though hindi tayo nag-tap sa order block. Once na ma-invalidate pala to, tas nag-tap yung price dito, pwede ako mag-re-entry. Okay, or mag-trade. Pero I think baka next week na mangyari yan, or di ko sure, no? Di ko alam kung ano yung gagawin ng price. Pero ayun, may dalawang trade na ako ngayon, and yun, okay naman yung araw ko ngayon. Marami naman ako nagawa. Nakapag-workout ako after 5 days. So, kasi nagpatattoo kasi ako. So, sabi ng artist ko, kapag nagpatattoo ka, 1 week daw bago ako ulit pwedeng makapag-workout. So, 5 days na hindi ko na matiis. Nag-workout ako kanina. Okay naman. So, yun. May tumatawag na. Balikan ko na lang kayo bukas. Okay, so good morning. So alam nyo na, we lost 2 trades around this area and we are down 1.5% ng starting capital natin from yesterday. So from positive ng 2.5%, we are now 1% positive na lang. And tulad ng sinabi ko, if that area fails, magte-trade ako dito sa order block na to. So, yan, alam niyo na, break of structure, liquidity point, order block, and wala na akong confirmation na kukunin. Okay, since higher time frame naman tayo, yung probability na mag-react yung price according to our bias is high dahil higher time frame, no? Plus, yun nga, hindi ko rin mababantayan ng matagal yung chart kasi. Kaya, nag-limit na lang ako dito sa area na to. Plus, this is a high probability order block. Once na mag-fail to, babalik ako sa 1% risk. And next week na ako magte-trade. Okay? So, yun lang naman yung update ngayon. And if this setup works, no, mahit yung take profit natin around this area, which is 2R lang, tapos na tayo sa challenge natin or sa verification natin. Okay? So, yeah, roller coaster ngayon, no? Unlike dun sa challenge natin, one-sided lang. Dito is roller coaster, no? And ito yung pinaka-realistic talaga ng trading, no? And pinapakita ko sa inyo kung ano yung experience ng roller coaster sa journey mo, no? Sa emotions mo and sa kung ano talaga yung reality ng trading, no? And yun, bukod sa nagpapakita ako ng talo, pinapakita ko rin naman sa inyo. Kasi marami na rin nagpapakita ng talo sa social media. Yun. And hindi nila pinapakita kung paano sila nakaka-recover sa talo na yun. No? Para lang masabi na hindi sila nahihiya magpakita ng talo. Okay. Pero, yun nga, overall, hindi na rin naman nila pinapakita kung paano sila nakaka-recover dun sa drawdown na yun. So, ito, pinapakita ko sa inyo kung ano yung reality na natatalo ka and kaya mong makabawi. Okay? So, ano pa ba? Yun, update 8:52 AM October 6, 2023 and yun, babalik ako mamayang gabi. Okay, so good evening po. 6:15 PM October 6, 2023 and kakapasok lang natin sa trade. So nag-limit tayo nung morning and ngayon lang siya nag-tap sa point of interest natin. So possible ba na ma-hit yung take profit hanggang mamayang 10 AM or sorry 5 AM? Possible naman kasi meron tayong news mamayang 8:30 PM NFE. Okay? So, confident ba ako sa entry ko? I think high probability naman siya. Nakita ko siya kahapon pa, no? Sinabi ko na kapag in-invalidate tong entry natin dito, magre-re-entry ako dito sa area na to, sa order block. Okay? So, ngayon kakatap lang. So, ano ba? Kamusta ba? Ano bang feeling ko dito sa trade na to? Ano bang emotion ko during the trade? Actually, wala. No, hindi naman sa wala akong pake sa trade. Pero masyado lang din maraming nangyayari outside trading. Okay? So, kung ma-invalidate man to, we are back to square one. Actually, negative 1% pa nga.
if ma-invalidate to, ma-hit yung stop loss natin. And yeah, 32 pips, 32.5 pips yan total. Yung kinompute ko dun sa calculator. So, tignan natin, no? And 2% yung ni-risk ko dito sa trade na to. So, kapag na-hit naman yung TP natin, tapos na tayo. So, this is the last time na i-check ko to. And see you bukas, Sabado, kung anong update dito, no? Baka kasi maipit tayo sa weekend. Pero okay lang yun. Higher time frame naman tayo ngayon eh. Hindi naman tayo day trader. So, kung maipit tayo dito sa price na to, tapos nag-open yung market, kahit 5 pips pa yan sa rollover, hindi tayo masyadong kakabahan, hindi tayo masyadong tatablan. Pero yun, overall bearish naman tayo. Liquidity point taken. No, tingnan ko na rin yung daily time frame natin. Wala naman masyado. Okay. Wala akong nakikita na hurdle dito sa trade na to. What I mean is, I think magpapatuloy pa yung price pababa. No, hindi lang dito sa area na to. I think pababa pa. Okay. So, yeah, that's it. See you tomorrow. Okay. Okay. So, guess what? I lied, no? Makapag-record pala ako ngayon kasi hindi ko akalain na maaga matatapos yung mga trabaho. So, tapos na ako sa araw ko. May news tayo, 2 minutes mamaya. Ang oras ngayon is 8:28 PM, October 6, 2023. Okay, so everything is settled, wala nang gagawin. So, dahil may time naman ako, ayan, live stream tayo, or live stream, live recording tayo ng news, okay? So, yeah. Accurate ba yung oras sa computer ko? Hindi. Sa cellphone ko yung mas accurate. 8:29 na. So, 1 minute before the news. Ito may timer pala. 45 seconds before the high impact news, NFE. So, sa ngayon, nagre-react yung price according to our bias. Pero, tignan natin kung ano mangyayari sa news. So, kahit, yun nga, may sinasabi ako na hindi ako nagte-trade ng news. Pero, in this case, 32 pips yung stop loss natin. I guess, hindi naman tayo masyado maapektuhan. Okay. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ben. Yun na yun? Ayan. Late nag-react. Wait lang. 2 hour. 2 hour lang yung ano ko eh. Alam ko nandito yung ano ko, take profit ko. Check ko lang nga yung account ko. We are up 1.25 R. Sakto lang. Sakto lang. Alam ko nandito yung... Ayoko na kasi mag-open ng ano yung MetaTrader eh. So yun. Anong nangyari? Nag-react pa siya pataas yata. Check ko nga sa 1 minute. Nag-react pa ba pataas? Hindi na yata pala. Hindi na. Ito lang. Bumuhos lang. Second minute nagre-react pa rin. So yung mga nagle-live stream sa TikTok, nakalong na naman sila. Sana nasa higher time frame din sila, no? Para hindi sila mas slippage. Hindi kasi ako tumatagal sa ano eh, pag nanonood ng live stream. Ang dami kasing dead air. Tulad nito. Ang daming dead air pag nag-live recording ako.
Pucha, sa 1 minute pag ganyan yung nangyari sa'yo tas mali yung trade mo. Possible nga minsan 10R yung mawala sa'yo kapag 1 minute ka tapos 2-3 pips lang yung stop loss mo. Aggressive pa rin yung price, no? Nasaan ba yung take profit ko? Check ko nga. Ano nga? 1.04879. 1.04873. Yan, nandito yung take profit natin before passing the challenge. Pwede ko ba pakita yung cellphone ko sa camera? Check nga. Hindi makikita. %50 na lang. Ay, 0.5% na lang. Goods na tayo. So, yun. Usually talaga nagsisync din talaga or nagko-complement minsan yung news sa technical analysis. So, I think importante rin naman kung marunong ka magbasa ng fundamentals. Ano lang siya, nakaka-add siya ng factor. Pero sa tulad kong hindi masyado mahilig magbasa, ayan, wala namang problema, no? Ilang pips pa? Patapusin mo na ako. Take profit mo na, layo pa. 29 pips pa. Eh. 8:33, maaga pa. Ano gagawin pa ba ako? Magdadasal. Magdadasal na lang ako mamaya. Wild na. So yun, hindi ko rin kasi kabisado kung ano yung super high impact news na red. Ang alam ko lang red folder, high impact news siya. Pero hindi ko alam kung tawag dito. Hindi ko alam kung saan doon yung magiging talaga, high impact. Ang alam ko siguro yung mga CPI, FOMC, NFE, NFP, yung mga ganyan. Meron pa ba ako na miss? So yun. So yun, actually kung makikita niyo yung setup ng entry ko, this is something available na sa YouTube eh. Pero ilan ang naka-entry, 'di ba? Ilan ang nakapasok sa trade na 'yan? 'Di ba? Kasi minsan ang dami nagko-comment sa comment section na parehas tayong nakapag-trade diyan, bla bla bla. Siguro parehas nga tayo ng perspective. Pero ang tanong, na-execute mo ba? O naitakot ka nung i-execute mo na? So sa akin nga dapat mas fearful pa ako, pero wala talagang emotion eh. Hindi dahil wala akong emotion, kundi dahil ewan ko, sanay na rin ako sa ganito. Ilang account na rin kasi yung na-fail ko, sa totoo lang. Nag-trade din ako ng news dati. Na-trade ko rin yung news dati. And yun, rin ako dun. Na-blow ko rin yung account ko dun sa pagte-trade ng news dati. And yun, I think kahaba yung video na i-upload ko sa YouTube, up to 1 hour. Since hindi one-sided, no? And maganda nga yun hindi one-sided yung verification natin. 'Di ba? Kasi kapag one-sided, wala kayong masyadong matututunan. Unlike naman kapag ganyan, roller coaster emotion, makikita nyo kung anong pakiramdam ng nasa drawdown,
So, makikita nyo rin yung facial expression ko. Tapos, yun, kung paano ko i-handle yung drawdown, tapos kung paano ako makarecover. Okay? So, magbe-break even na ba ako? I think parang reasonable naman na mag-break even dito. Unlike dun sa mga dating trades ko. Ilang pips pa ba? Layo pa. Pero hindi ko naman talaga ina-expect na matatapos tong trade na to after the news talaga. Ina-expect ko kahit may news, bukas pa talaga matatapos, no? Iniisip ko pang, sinabi ko pa nga, 'di ba? Baka maipit ako during weekend. So, ano pa bang sasabihin ko? I think goods na tayo, guys. Update na lang ako kung anong mangyayari, kung magre-reverse ba o mati-take profit na tayo. So, see you sa next video. Okay, so good morning, no? 9:17 AM, October 7, 2023. And di ko lang alam, no, kung bakit parang napakaswerte ko dito sa take profit ko na to. Tignan nyo, no? Saktong-sakto lang, tinake niya yung liquidity dito sa baba or yung pullback. And then nag-reverse na yung price sa opposite side ng market. Okay? Pero actually, kung hindi lang 2R ang kailangan ko, baka nag-target pa ako dito tapos na SL tayo. So, well, it is what it is. Swerte tayo. Do din naman swerte, no? Pre-planned naman na talaga yan, no? Pre-planned naman talaga naman na yan 2 days ago pa bago natin i-enter yung trade dito. Okay? So, yeah. Kamusta yung verification? Yes, tapos na po tayo sa verification. And ayun. Okay, additional tip na lang din pala. Na kapag mag-journal kayo, huwag kayong mag-journal ng bad trip kayo dahil na SL kayo. Masaya kayo dahil na take profit yung target nyo. Mag-journal kayo kapag balance na yung emotion. Kasi kapag balance na yung emotion, mas marami kayong may extract na information. Okay? Sabi nga nila, when emotions are high, intelligence is low. So, kailangan pahupain nyo muna yung emotion nyo bago kayo mag-journal para ma-maximize nyo lahat ng information na pwede nyong ma-extract sa journaling nyo. Okay? So, punta na tayo ngayon dito sa account metrics natin. So, ayan. Kitang-kita nyo galing tayo sa drawdown. Nakabawi. Drawdown na naman. Nakabawi. Drawdown na naman. So, very regular na equity curve talaga siya. Tapos, yung consistency rate natin is 74. So, we are very consistent, no? Siguro kung nag-risk lang tayo ng 1% consistent, baka mas tumaas pa yan, no? Kasi nagre-risk tayo minsan ng 2, 1.5, 1%. So, random kasi yung risk natin per trade. And na-hit natin siya in 6 minimum trading days. So, unlike dun sa nauna na challenge na mas mataas yung profit target, na-hit natin siya in 3 days. And one-sided lang yun. And dito naman sa verification, mas maganda, mas marami tayong nakuhang information. Mas nakita nyo yung transparency ng pag-handle ko, emotion ko during the verification experience or journey. Okay? And ayun, sakto lang, no? 50, 14, 5.01%. Okay? Tapos 10 trades in total, no? Sa iba, yung 10 trades na yan, isang araw lang nila yan. Tapos yung lot size natin, 43. Okay? Win rate, 50%. Medyo mataas talaga kapag nasa higher time frame ka. Yung win rate mo tumataas. Tapos profit factor natin maganda. At least 1.5 lang profitable na yan. And tayo is 1.8 tayo. Average risk reward ratio, very accurate compared dun sa challenge sa naunang video natin.
And ayun. Okay. Pinaka-profitable tayo this time ngayon kay Euro USD, no? And next naman is kay... Or sorry. Sa sell tayo pinaka-profitable, tapos sa buy hindi masyado. Ngayon naman dito sa pair, kay Euro USD tayo pinaka-profitable, okay? And kay gold tsaka kay AUD USD negative tayo. So, binuhat tayo ng Euro USD this time. So, last time bumuhat or nagpass sa atin ng challenge is si gold. And dito naman sa verification, which is si Euro USD. Okay? So, iba pa rin talaga yung psychology ng challenge sa verification at saka sa live funded account. And iba rin yung psychology ng meron kang personal live account, no? And obviously, ibang-iba rin yung experience kapag meron ka ng mga private investor. Though wala pa akong experience sa private investor, pero naiintindihan ko kung paano siya gumagana. Okay? So, yun lang din, no? And dito rin sa ginagawa ko kasi medyo nakaka-add din siya ng pressure dahil documented siya, tapos makikita nyo talaga yung paano ko siya i-handle yung experience ko sa funded account or sa pag-take ng challenge. So nakaka-add siya ng extra pressure. So mas, ewan ko lang, no, parang mas na-pressure ako nung first time ko siyang ginawa. Siguro dahil first time. Pero dito sa second time, sa FTMO na ginawa kong challenge, na kung saan is sobrang documented pa talaga compared dun sa nauna, hindi na ako masyado nakakaramdam ng pressure tulad nung nauna kong ginawa. So, yun lang. Okay. Nakita nyo akong pumasa sa lower time frame. And nakita nyo rin akong pumasa sa higher time frame. And dito nyo mapapatunayan na it's not always about the strategy. Pero of course, malaking factor talaga yung strategy. Pero hindi lang talaga yun yung key para mapass mo yung mga challenge or para maging profitable ka. It's not always about the strategy. It's always about you. Okay? So, kapag sakaling nahihirapan kayo, tapos iniisip nyo mag strategy hopping, no? I-double check nyo baka kasi hindi naman talaga strategy yung problema. Okay? And most of the time, hindi talaga strategy yung problema. So, I guess that's it, no? Ito na yung last na part ng documentary natin. Kasi pagdating sa live account, hindi na ako masyadong komportable na mag-share ng live profit na. Okay? So, yun lang, no? Sana marami kayong natutunan dito. And yun, extract nyo lahat ng information na pwede nyong makuha dito. Gatasan nyo tong video na to. Libre lang naman tong video na to, no? So, yun lang. And kung nandito ka pa rin sa video na to, maraming salamat. And kung gusto nyo pa ma-enhance and ma-improve yung skills nyo sa trading, meron tayong personal guidance dyan. Iiwan ko na lang yung link sa description. Okay? And yun, kita-kita tayo sa loob, no? Kung gusto nyo pa na mas high tier na quality content, no? And hindi lang videos yung meron tayo dun. High quality content lahat tayo dun. Kahit yung mga webinars natin dun, as much as possible, minamaximize natin. Okay? So, yun lang guys, and maraming salamat po.